dear beloved, Boss Mike, Cervera. Oh, alam nyo naman ito eh. Dilawang DDS. Okay. Paring Ted, pahiram ng video mo ha. Pero wag kang umasa. Nasasang-ayon ako sa'yo. Oh, kasi alam ko naman, magaling ka naman. Pero minsan eh, hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo eh. 'Di ba Hermes Valdez? 'Di ba? 'Di ba? Delia Rosario, Taloy. Merong kang gustong kalabanin. Oh. Yung kalaban mo na yan, kapag yan ay sinaktan mo, siguraduhin mo malulumpo yan. Ayan na, putik na yan. Oh, yung mga banat na ganyan ni Ted Filon eh, diyan ako hindi sang-ayon eh. Sa totoo lang ho, mga kababayan, yung mga ganyan, pag may kalaban ka, siguraduhin mong malulumpo yan para hindi na makalaban. O sige, pagbigyan natin. At hindi na makakatindig yan. Dahil pag nakatindig yan, abangan mo ang buwelta niyan. Ako, parang mayroon pang pagbabanta siya. Ha, Ted, ano na? Ano na, Ted? Di ba? Oh. Ano sinasabi ko sa iyo eh? Naalala ko tuloy yung asawa nito. Natandaan niyo ba nangyari sa asawa niya? O parang may nangyaring hindi maganda. No? Ano kaya nangyari doon sa asawa ni Ted noon? Or then, pumasok lang sa isip ko Oo, alam niyo naman ako. Mabilis mag-isip to. Oo. Alam niyo na kung ano nangyari noon, mga kababayan. Ha? Tuloy. Abangan mo ang revenge niyan. Sa politika, ganyan din po. Okay? Tandaan natin na ngayon po ay 2025 na. Alright? Okay. Sige, pakinggan natin mga kababayan. Pakinggan natin. Hindi ba si Rosana Roses ang asawa niya? Hindi ba yon? Naghiwalay sila, ganon? Hindi ba si Rosana? Oh, sige, di pala. Hayaan na natin yan. Tuloy. Ito pong SONA ni Pangulong Marcos Jr. sa July 28 pa, 4th Monday of July yan. July 28 pa. Pang-apat na SONA na ho niya yan. Okay. Pang-apat. So, ibig sabihin, by 2026, simula na maging lame duck ang nakaupong presidente. Ngayon, ibig sabihin nun, lame duck, para bang malapit nang matapos daw si Pangulong Bongbong Marcos, kaya marami na daw ho yung mga tao na parang mga langgam na mga magpupulasan at aamoy na naman ng mga kung sino mabango sa pagkapangulo na pwede nilang sipsipin. Parang ganun ang ibig sabihin nito. Sige, balikan natin. When you say lame duck, baby girl, ang turing sa kanya, nawawala na yung saysay ng kanyang puder. Opo, at dahil po sa... Ano ngayon kung mawawala na sa poder? Sige nga mga kababayan, ngayon mawawala na sa poder, anong problema doon? Ang halalan paparating na sa 2028 panguluhan. So itong mga kongresista o mga senador, itong mga politikong ito, para mga langgam yan. Okay. Na magkakanya-kanya na po ng amoy kung nasaan ang bango ng asukal. Ayan ang banat niya mga kababayan. Sige, tuloy lang natin mamaya, bigyan natin ng reaction yan. Diba? So dito po sa impeachment ni VP Sara, kung hindi nila mapagtatagumpayan ito, malamang makasurvive dito si VP Sara kung ang adhikain nila lumpuhin siya. Kita nyo, ang adhikain daw lumpuhin. Mga kababayan tandaan nyo yan, lumpuhin. Nawalan na po siya ng saysay para sa 2028 elections, baka hindi po ganoon ang mangyari dyan. Di ho ba? Kapag nakasurvive si VP Sara dito sa pagsubok na ito, malamang, depende po sa magiging takbo ng mga bali-balita by that time, may 2026. Sa mga nagsimula nitong impeachment complaint na ito, ang tanong, kailan nyo ito sisimulan at tatapusin? Okay, sige, balikan natin mga kababayan Okay, eto na. Kapag merong kang gustong kalabanin, yung kalaban mo na yan, kapag yan ay sinaktan mo, siguraduhin mo malulumpo yan. At hindi na makakatindig yan. Dahil pag Ito yan, Ted Filon. Minsan kasi yung mga banat mo minsan yung mga banat mo tagilid Unang-una sa lahat, si Sara Duterte po mga kababayan,
ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Hindi tawag doon ay pang-aapi. Pag sinabing panglulumpo, mga kababayan, gustong ipahatid neto sa mga tao, inaapi si Sara Duterte. Ted Pailon, hindi ho siya inapi. Siya ho ang nangulimbat ng kwarta sa taong bayan. Na ang taong bayan humihingi ng katarungan. Yung mga banat mo kasi tagilid eh. Huwag naman masyadong pa-obvious. Halatang halata masyado eh. Diba mga kababayan ko? Yun lang naman. Ang banat kasi niya parang sinasabi niya aping-api si Sara eh. Hindi ho inaapi at hindi nilulumpo si Sara. Ang ginagawa sa kanya, pinapanagot siya sa kanyang mga nagawang kasalanan. Hindi panlulumpo yun. Ang tawag doon, katarungan. Hustisya. Yun. Sinasabi ko sa'yo eh. Hustisya. Katarungan. Yan ang hinahanap ng taong bayan. Tao, kininang. Tindig yan. Abangan mo ang buwelta niya. Abangan mo ang revenge. Nyo? Abangan nyo, Buwelta dyan. Nananakot pa. Nananakot pa. Buwelta. Bakit kailangan gumanti kung meron naman siya talagang ginawang kasalanan? Di po ba mga kababayan? Yan ang problema sa atin eh. Yung itsura mo eh. Oh, di ba? Pag nakita nyo itsura nito, talagang ako. Ewan ko ba mga kababayan ko? Yan lang po. Pagkaisipan nyo maigi yung sinasabi nito dahil pagka hindi nyo inintindi, malilin lang kayo neto. Diba? Yung buwelta daw, bakit kailangan bumuwelta? Siya na nga may kasalanan, siya pa may ganang manakit, siya pa may ganang maghigante. Mga kababayan, walang karapatan ng mga taong ng api. Walang karapatang gumanti yung mga taong magnanakaw. Walang karapatan yung mga taong umabuso sa kapangyarihan. Walang karapatang gumanti ang mga yan. Ito talaga, si Pangulo. Oh, sige na. Yan. Sa politika, ganyan din po. Okay? Tandaan natin na Sa politika, dadali mo na ngayon sa politika. Yung alin? Oh. Dadali mo si Sara sa politika eh. Nasa politika na. Kininam. Nasa politika na nga eh. ngayon po ay 2025 na. Oh, yan na. Right? Ipapano niya mga kababayan, no? Sabihin niya, paalis na si Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, ganyan talaga. Oo. Siyempre, yung iba dyan, medyo aamoy na ng naku, ewan ko ba? Mga kababayan, kahit na umamoy pa sila, anag ang maaamoy nila kay Sara. Diba mga kababayan? Alam niyo yung anag? Sino ho nakakaintindi ng anag? Oo, sabi maghahanap daw na maaamoy. Ano maaamoy kay Sara? Ano maaamoy sa mga Duterte? Anag. Anag na anag. Ito pong SONA ni Pangulong Marcos Jr. sa July 28 pa, 4th Monday of July yan. July 28 pa. Pang-apat na SONA na ho niya yan. Ano problema kung pang-apat, pang-lima, pang-anim pa? Nakakalimutan mo, Ted Pailon. Maraming sumusuporta at nagmamahal kay Pangulo. Tandaan mo rin itong sasabihin ko sa'yo. Yung mga politiko, kung sino ang mabango sa tao, doon maglalapitan at magsisiksikan. Nakalimutan mo yan. Hindi lang saan. Kay Sara. Si Sara baho na yun. Amoy takki. Naapo, di ba? Alam nyo ba yung yung ebak na natira sa mga wet packs nyo? Oo, tapos parang si Cap ninyo. Mahilig sumundot yun eh. Pagka sinundot niya, amuyin nyo, yun yung sinasabi ko, amoy anag. Maanag. Oh. Di po ba mga kababayan? Tuloy. Pang-apat. So ibig sabihin by 2026, simula na maging lame duck ang nakaupong presidente. When you say lame duck, baby girl, ang turing sa kanya, nawawala na yung... Mali ka dyan. Mali ka dyan. Depende yan sa pinakita ng Pangulo. Kung ang Pangulo, kita nyo mga kababayan bigyan ko kayo ng example Si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dekada nang nawala yun.
Nawala ba ang pagmamahal ng taong bayan kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Apo? Sige nga. Kaya etong sinasabi nito, panlilin lang ito. Huwag kayong maniwala rito. Bakit to mga kababayan? Ulitin ko. Si Pangulong Makoy, si Pangulong Apo Lakay, dekada na hong nawala yan. Pero bakit? Minahal pa rin ng mga tao. Sige nga, minahal pa rin ng tao. At pinakita yung pagmamahal. Kanino? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Binigay yung respeto kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano mga kababayan ko? Yan ang hindi niya nauunawaan. Ang saysay ng kanyang puder. Ako, anong usaysay? Makabuluhan dahil napakarami niyang proyekto. Maganda yung pinakita niya sa tao. So paano? Paano mo sasabihin na mawawala yung pagmamahal ng mga tao? Oo, maaari yung mga politiko. Pero tandaan mo yung mga politiko na yan. Doon maglalapitan sa taong mabait, sa taong nagbigay ng mga ikabubuhay tulad ng mga proyektong pinagagawa ni Pangulo. Doon yan maglalapitan. Kung sino mabango sa tao, doon silang lahat. Kaya yung sinasabi mo na yan, pustahan tayo. Kakainin mo yan. Oo, kakainin nito yung sinasabi niya. Hindi maglilipatan ng mga tao. Bakit? Si Pangulong Bongbong Marcos, napakaraming proyekto. Hahanapin ng mga tao ang isang Bongbong Marcos sa katauhan pagkatapos ng 2028. Tandaan nyo yan. Di ba? Opo, at dahil po sa ang halalan paparating na sa 2028 panguluhan, so itong mga kongresista o mga senador, itong mga politikong ito, para mga langgam yan, na magkakanya-kanya na po ng amoy. Nagkakamali ka. Tandaan mo rin, inalimbawa sa langgam. Hanggat nananatiling nagpo-produce ng alin? Ng asukal. Ang isang lugar. Hindi umaalis yung mga langgam. Hanggat nananatiling matamis sa paningin ng mga tao si Pangulong Bongbong Marcos, mananatili ang mga langgam na tinutukoy mo na yan. Nako, ang hina. Alam nyo, ang hina umanawa nito. Oo, mga kababayan, napakasimple. Mag-aalisan kung mananatiling matamis pa rin at mabango si Pangulo. Mag-aalisan ba yung mga yan? Hindi! Mga kababayan, tandaan nyo ang langgam, dekada na nga nandiyan sa isang lugar. Bakit ho, mga kababayan? Kasi ho, nandiyan yung source ng mga pagkain nila. Di ba? Kaya hindi yan umaalis. Gumawa na nga ng kingdom. O baka hindi niya rin alam na ang mga langgam may harit, may rena yan. Sino nakakaalam yan? Ang mga langgam, hindi lang anay pati langgam may reyna at hari yan. Alam mo ba yon? Hindi mo alam yun. Tuloy. Kung nasaan ang bango ng asukal. Yan ang sinasabi ko, para kasing sinasabi niya na mawawala na yung bango ni Pangulong Bongbong Marcos. Bobo! Kung mananatili nga yung pagmamahal ng tao. Alam nyo ang tinitignan ng bango ng mga politiko? Kung sino yung mahal ng mga tao. Yun yung bango, yun yung tamis. Tayong mga Pilipino na nagmamahal at nagtitiwala sa isang politiko. Di po ba? Bakit? Hindi naman tayo mga bobo na hindi natin nakita yung lahat ng mga ginawa ni Pangulo. Ang dami niyan Yan po yung kanyang katwiran. Our beloved Boss Mike Cervera.